Iba't ibang uri ng credit card. Gamit natin sa pagbabayad at mga financial na transaksyon. Marami ang nag-aakala na safe daw ang paggamit ng credit card. Malabo ka raw manakawan dahil walang cash na involved. Pero hindi ninyo alam, may mga sindikato na kayang magnakaw, kumopya, kunin ang mga impormasyon sa credit card mo nang di mo alam. At pagkatapos ay gagamitin nila ito sa pansarili nilang kapakanan. Ang mga susunod ninyong makikita ay ilang sistema na ginagamit ng organisadong sindikatong ito na kung tawagin ay baraha. Okay, upgraded na. O kagaya niyan, mali yan. Huwag kayo masyadong excited. Pagkakuha nyo ng credit card, pirmahan nyo muna yung signature box sa likod. Dahil pag yan nanakaw, wala nang gagayahin na pirma yung mga tirador ng baraha. Good afternoon, sir. Your bill. Thanks, sir. Excuse me, sir. Expired na po yung card. Sure. Thank you, sir. O kagaya niyan, tinapon lang. Kahit expired yung credit card nyo, may tamang paraan ng pagdidispose ng mga expired na credit cards. Tignan nyo. Pwede nyong butasin. O kaya, gupitin bago itapon. Yun ang tama. Sandali, tawagin kay waiter. Ayan, iniskim na yung credit card mo. Patay. Dali na yung mga impormasyon sa loob. Sa pagbabayad ng credit card, pinakamahaba na yung 2 minuto. At kung sumobra pa doon, baka may kalokohan na. As a general rule, sundan mo ng mata yung credit card mo. O di kaya, ikaw na magbayad. Ganito ang style ng Fox credit card scam. Pare, may kliyente ako nagbebenta ng gulong. Kaya tirahin natin. Pare, sa kanto, kilala ko yun. Tirahin natin yun. O sige, ikaw nang bumanat. Ikaw nang lumabas. Dito na ako sa opisina. O sige, pare, padala mo ng fax ngayon, ha? Kukunin ko na yung mga gamit ko, ha? Okay, sige. Magpapadala ng fax sa isang establishmento at magsasabing offline ang bangko. Good afternoon, sir. Miss, babayaran ko yung items ko na nakuha. At kasamang ginagamit sa scam na ito ay isang credit card na di na gumagana.
Baka po meron po pa kayo ibang card. Hindi, okay yan. Subukan mo ulit. Okay yan. Ayaw nga pala, nag-pack sila kanina, naka-offline. Sandali lang sir, tawagin pa. Dahil error nga ang nangyari dun sa transaksyon, automatic tatawagan ng sekretarya o dili kaya kung sino man yung nakatanggap ng fax, yung bogus na number. Good morning. Can I help you? Inquire ko lang kung okay kung card ni George Reyes. Ano account number? Number 259-917-660-0. Karen to yung account niya. Okay po. Thank you very much, sir. Sir, okay pala eh. Receipt ko na lang po. Siyempre, dahil yung nasa kabilang linya, miyembro ng sindikato, siyempre, lusot yun. Ganito rin yung scam sa internet. Tignan natin. Nag-internet niya ako ngayon. Tanggap ako. Busy ka sa pagtatrabaho at nakatanggap ka ng email na nagsasabing ipapa-upgrade yung credit card mo. Oops! Mukhang good news. Okay po ah. PIN number, pamimigay mo yung PIN number mo sa internet pa, kaya nga personal identification number yan. Dapat ikaw lang nakakaalam yan. Eto naman, sa scam na ito, magsusot disente pa yung mga miyembro ng sindikato. Panoorin natin. Hi ma'am, good morning. Kayo ba si Miss Margaret Cheng? Yes. Oh, Miss Cheng, meron ho kaming offer sa inyo ngayon, Valentine's offer from the bank. Alam niyo, yung inyong 10,000 pesos na credit card, in-upgrade ho ng bangko ngayon. It's now 50,000 pesos. Talaga? Totoo yan ah. Oo, totoo, 50,000. Kaya lang, kailangan ko yung information ninyo. Anong account number ninyo, ma'am? 635-70-45-9613. Okay. Ma'am, pwede mo bang kunin ko lang yung PIN number ninyo? Okay. Ano yung hiningi? Kunin ko lang yung PIN number ninyo? Okay. Pakiulit nga. Kunin ko lang yung PIN number ninyo? Okay. PIN number, pinagkakatiwala mo. Kaya nga personal identification number yan eh. Dapat ikaw lang nakakaalam yan. Hindi pwede kahit bangko ang kunin niyang PIN number mo. Yan, thank you ma'am. Matatanggap po ninyo bagong card in about siguro mga 2 weeks. Totoo yan.